Jeremiah 29:11. Sabayan niyo ako. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Pakisabi sa katabi mo, maganda ang plano ng Lord sa'yo. Planong bigyan ka ng hope at planong bigyan ka ng future. So, unang-una, maraming salamat po sa lahat sa inyo na nagbigay ng oras ngayon. Kahit na medyo pabilisan lang yung pag-organize nito. Prayer for the nation. Sa Lunes, may SONA. Many people have used this before the SONA, yung SANA. So, we were thinking about a discussion kung saan nung narinig namin ang isang kilalang lingkod ng Diyos, pastor of at one time the biggest church in Mindanao. Kasama ko po sa DFA, he was the senior undersecretary, si Pastor Ernie Abella. Yung narinig namin siya kahapon ni Pastor ni former secretary ng Anti-Relative Authority, Jeremiah Belicay. Sabi namin, kailangan sila marinig ng iba at kailangan marinig ko lalo-lalo na po ng Christian community. At sabi ko nga po ni Brother Ernie, Kuya Ernie, alam, dapat lahat ng Kristiyano, pati ang Katoliko, pati ang Lipay, lahat ng church na naniniwala sa Panginoon Kristo ay dapat makinig sa ating message dahil kailangan ang body of Christ ay nagpakaisa. So of course, this is for everyone, maging Muslim, maging hindi believer, maging someone who doesn't believe in God or someone who is searching in the sense of nation building. But in the sense na ang ating dapat gawin ay para sa ating mga Kristiyano, let me start with the word sana. Ano po ibig sabihin ng sana? Sa English po, yung iba ay wish, yung iba ay hope, di ba? So, hindi ko alam kung narinig nila to sa ibang mga ministro o sa ibang mga pastor o iba pong mga nag-speech, no? Ibang-iba po ang salitang hope sa Hebrew, sa Bible, sa modern English. Pag tinignan niyo po, ang word po sa Hebrew ay active, na basically ang sinasabi, huwag na mag-alala. Kasi, hindi bahala na si Lord. Because we can hope in the Lord. Yung isang pastor na sa CCF, gumawa siya yung rope. Pinakita niya kasi parang yung salita sa Hebrew, parang equivalent niya. Rope na tinali sabay-sabay na kaya mong asahan. Kaya nga pag-asa. Diba? Kaya mong asahan. Pero sa Pilipinas, so, halimbawa, kung nag-open air tayo ngayon, alam, paano yun? Walang bubong, baka umulan. I hope it won't rain. Diba? Paano yun? Wala na tayong makakain bukas. Hindi may pag-asa. Hindi po yun ang hope o pag-asang sinasabi po sa Bible. So halimbawa po sa Bible, pag may battle or may gera, sabi, kung yun po ay laban ng Panginoon, panalo na po yun. Ang mga apostles po, kasama ng Panginoon Jesucristo, medyo nakita na nila ilang miracles. Pero nung sinabing may pupuntahin sila, nagkwentuhan sila sa sandali, isang tayo matutulog, sandali, isang tayo kakain. Bakit? Kasi nung panahon po nila, wala namang bus, wala namang train, at wala pong gram. At pag sila wala pong mga gasolinahan na kung saan may Chowking, may Jollibee, diba? So nung panahon nila, pag maglalakad ka, pag mayaman ka, baka may camel ka o donkey, diba? May karwahe. Pero usually sila naglalakad, yung sandalya at nakasandalyas. Kung may sapatos sila, kung may sandalyas, yung iba nakapa. Diba? So nag-uusap-usap sila. At alam ng Panginoong Jesucristo ano na sa isip niya. So ano sinabi sa kanila? Seek first my kingdom and righteousness, and everything else, shall be added unto you. So, hindi po masama na magdasal na may pangmatrikula para sa anak. Dapat natin pagdasal yun. Hindi po masama
Pagdasal natin, gumanda ang mga ospital at sagutin ng PhilHealth lahat ng may sakit. Kahit bata pa tayo. Actually, bata pa tayo, pagdasal na natin. Para pagka medyo marami ng maintenance na medicine at kailangan na, may answered prayer na, di ba? Hindi masama pong ipagdasal yun. Ang sabi lang ng Panginoon, ang unahin mo muna, yung kingdom of righteousness, kung tutusin mo tama, di ba? Bakit? Kasi kung inuna natin parati ang kanyang kingdom of righteousness, kahit hindi mo ipagdasal ng magandang ospital. Pag siyempre, sana walang baha, kung walang corruption, and I'm not only talking about flood control corruption, I'm talking about gumawa ng bahay sa ilog na hindi naman dapat. Palayan yun, hindi naman na-convert, pinununa ng mga bahay. Di ba? Maraming dahilan. Yung pagputol ng mga puno, illegal natin. Di ba? Maraming dahilan kung bakit bumabaha. Pero parang mga naman pala sinabi yun. Di ba? O yung sa eskwelahan, kung maganda ang takbo ng gobyerno, yun naman yung pera. And I'm not talking about this administration. I'm talking about every administration. Di ba? I'm talking about even yung administration ng tatay nyo, lolo nyo, pinagdaanan. Siyempre, nagbabago. Alam niyo po, nung first kay President Marcos, libre yung elementary, hindi libre yung high school. Tapos pagdating ko ni President Cory, naging libre po yung high school. Of course, kulang yung pondo, kaya nagkaroon din ng mass in graduation. Panahon ni Pinoy, halos kumpleto na yung classrooms. Pero dinagdagan ng 2 years, K-12. So, nagkaroon naman. Panahon ni pero ang daming ginawang school building at reform si President Pinoy. Pagdating kay President Pinoy, libre naman yung state universities. Diba? Dito naman sa Taguig, since 2010, walang Diyos, lahat ng graduate, may scholarship. Diba? But ang point ko po, is we seek His righteousness. We seek His kingdom. Wala pong conflict yun. Kung tinuruan tayong magdasal ng Panginoon sa Kristo, ano sabi niya? Pag nagdasal tayo, di ba? Our Father, who art in heaven. Dinadasal po natin yan, whether sa Katoliko, whether sa Anglicano, whether sa Baptist, whether sa Pentecostal, basta Methodist, lahat po, di ba? Ano sabi niya? Lord, your kingdom come here on earth as it is in heaven. Ba't natin dinadasal yan? May gutom ba sa heaven? May sakit ba sa heaven? May scam ba sa heaven? Whether yung ay text or pyramid, wala. Kasi hindi lang because it's heaven where God has His throne and kingdom, but it's also because the culture of that kingdom. Tingnan nyo po, pumunta kayo sa ibang, hindi siya kingdom, pero pumunta kayo sa ibang nation. Punta kayo ng Singapore. Okay. Sa Singapore po ba, pag naglalakad ang mga dalaga ng alauna, alas 2 ng umaga, may danger silang mabastos? Almost zero. Tingnan nyo po sa Japan, pag naiwan nyo pitakan nyo o bag nyo, sa maraming tao pa, may danger ba yun na manakaw? Maliit po ang danger, halos wala. Bakit? Kasi po yung kultura. So, we're here today talking about the biblical hope because sa Monday, we will hear the sonnet and we're praying. Praying for our leaders, praying for our country, praying for our future. Pero hindi pwedeng yung hope natin nasa tao. Hindi pwedeng yung hope natin nasa politika o proseso. May nakita ko kahapon sa kasi, bawi na lang tayo sa 2020. Alam ko hindi niya sabihin. Di ba? Pero between now and 2020 or 2020 to 2034, ano ba gagawin natin as God's people para magkaroon ng pagbabago? And that's why we will have time with Pastor Undersecretary Brother Ernie and Brother Jeremiah and my question and answer mamaya. So yung short part ko, in-explain ko sa akin, I think 2021, ni Bishop June Escosar ng Victory or Revelation. Sabi niya, Alan, may simple kasing formula yan. No? Binanggit niya po yung isang Greek philosopher, si Grotius, na sabi niya, you cannot rule an empire unless you know how to rule nations. But you cannot rule nations if you don't know how to rule a village. And you cannot rule a village unless you know how to rule your family.
And you cannot rule your family or serve your family unless you rule yourself. Di ba? So, isang nanay, tatay, kuya, ate, na head ng family, breadwinner, pero sugarol, gasenggo, nag-abik-abik, hindi niya po pwedeng pangunahan yung pamilya niya. Kahit na may leadership potential siya. Kahit ma-elect siya. Diba? Because nga, you have to start with yourself. So, based on yung kwento na yun, sinasabi nga niya, so the first part sa pagbabago sa ating bansa ay revival of the heart. We have to admit na patay tayo because of sin. Diba? But because God forgave us, because His Son came, pwedeng mabuhay tayo ulit. At ang muling mabuhay ay revival. Revival, di ba? So, kung lahat tayo patay ang puso, okay lang magnakaw, okay lang magsinungaling, okay lang mangdaya sa exam, okay lang may hingian pagka nagbabayad ng tax, di ba? Walang pagbabago, kahit baguhin mo yung sistema, kahit napanggaling ng leader, ng secretary, ng commissioner, ng executive secretary ng Pangulo. After the revival of the heart, saan ba pumupunta ang mga taong na-revive yung heart? Di ba sa church? Whether yun ay maliit na church, house church, whether yun ay napakalaki na church, whether ikaw ay consistently sa isang church o sa maraming church, yung body of Christ, church. So yung pangalawa po ay restoration of the church. Bakit po restoration? Kasi yung unang church po, yung iniwanan ng Panginoon Jesucristo, ay medyo may mga pinagdaanan. Di ba nung una, yung ibang apostle gusto nga, pagkayong ay Gentiles o hindi Hudyo, ay kailangan i-circumcise, kailangan ganito pagkain nyo, etc. So maraming binago ang Panginoon. Nagdebate pa si Apostle Paul, di ba? At si Apostle Peter, nagkasundo sila nung nagdasal sila. So yung unang mga doktrina, at kung saan yung kapangyarihan, healing, casting out of demons, yung mga community magsasama-sama, maraming wala, biglang lahat, ibibigay pera nila to share to everyone. Nawala po yun over time. Nagkaroon ng denominations, nagdebate, nagkaroon ng iba't ibang doktrina, yung iba, church, dapat nakikilam tayo sa politika, yung iba, hindi tayo nakikilam sa politika. So, hindi tayo dito para mag-debate ng doktrina. Pag mag-debate tayo ng doktrina, hindi po tayo matatapos. That has been going on for more than 2,000 years. And we're not proposing today na matapos yan, but we are proposing that after the revival of heart, there has to be a restoration of the church. Bakit po? Gusto po natin magbago lipunan. Halimbawa ako personally po, isang nilabanan ko po dito po sa siyudad ng Taguig. Sa buong Pilipinas, but dito, yung sugal. Diba? Hindi ko ginajudge yung mahilig magsugal, mahilig maglibang. Pero in reality, it's hard work. Diba? It's your purpose. So, ang dami nangyari kaya hindi tayo nagkaroon ng casino, hindi tayo nagkaroon ng sabungan. In fact, kung natuloy yung casino sport, hindi ganyan yung BGC ngayon. Diba? Ang problema, hindi naman natin pinits yun, hindi natin in-calculate sa mga eskwelahan. So, nung nagkaroon ng online gaming, ang dami din pong nalulun sa online gaming. Total, wala namang masama. 5 piso, 10 piso. Pretty soon, tricycle driver, jeepney driver, karawan na sa construction, yung pangbuong araw niya na itaya mo. Now, what's my point? Hindi po masasabi ng church sa gobyerno, itigil niyo yung sugal kung mismong mga nasa church nagsusugal. Hindi po masasabi ng church, gusto namin, mga opisyal namin ay loyal sa asawa. Madalas ko itong marinig po sa mga Amerikanong pastor na sinasabi ng ibang mas bold na pastor. May kilala akong mga pastor, 2-3 ang girlfriend din sa kanyang flat. At paano mo sasabihin ngayon sa politiko? Paano mo ngayon sasabihin sa head ng university? Paano mo ngayon sasabihin sa mga ibang religious leaders, katulad ng pare na may vow of celibacy? Paano mo sasabihin na dito sa church namin, nagbabago kami, buhay ang Panginoon, samantalang dito sa church namin, ganun lang nangyayari. So, hindi ko po sinasabi na may perfectong church, ha? Hindi po yun ang message natin today. Ang message po natin, kung dati may 3 R para sa bata matuto, reading, writing, arithmetic. Sounds like yung arithmetic lang. That sounds like
Sa atin po, may apat na R. Revival of the heart, reformation of the church, at pag-reform ng church, meron na po tayong power sa reformation of society. Sabay-sabay naman po nangyayari yan. Eh kung 10 pa lang kayo sa church, 10 pa lang na-revive yung heart. Pero dumatagdag. Kung 10 yung church na may 10, isang kayo. Kung yung 10 na yun sa church, nililinis ang buhay, nililinis yung church, maganda ang patakbo, may reformation, meron silang moral ascendancy, may power po sila pag lumalapit sila kay kapitan, pag lumalapit po sila kay principal, pag lumalapit po sila kay head ng university, pag lumalapit po sila sa Coast Guard, pag lumalapit sila sa LTO, di ba? Ano po yung isang R? Yung isang R na nakikita mo sa revival, sa reformation at restoration po, ay repentance. Kaya let me stop there by saying this, di ba? Sa hope, sinabi na natin ang iba yung hope doon po sa Bible, sa hope sa English. Sa English, parang sana mangyari. I hope so. Sa Bible, may active belief na mangyayari kasi ang pag-asa ko sa Panginoon. Ganun din po sa repentance. Ngayon po, yung parang repentance is, Alan, ang ingay-ingay mo naman, sorry. Alan, late ka na naman, sorry. Napagalit ako ng asawa, sinabi ko nang huwag mo itong gawin, Alan, ginawa ko pa. Darling, pasensya ka na. Hindi po yun yung repentance. Yung repentance po, hindi ka sorry dahil nahuli ka. Sorry ka dahil mali. At may sorrow sa heart mo, sa soul mo, na nagkasala ka sa Panginoon o sa kapwa-tao. Diba? Minsan ako nasa argument. Napupunta sa heat ng argument. Lalo pag family member yun, diba? O lalo kung ka-close mo. Then afterwards, pag lumapit ka, sabi mo, tol, o pare, o sis, pasensya ka na talaga. Ramdam mo kung talagang hinantit, diba? So, yun po ang, I'll not elaborate on that, but is nakukulangan kayo sa pagbabago sa ating bansa. Sa kahit anong level, sa church, sa ekonomiya, sa gobyerno, sa edukasyon, sa kalusugan, it's because kulang po ang ating repentance. Kaya hindi nagkakaroon ng revival. Kaya nabibitin yung restoration. Kaya yung reformation. Diba? So if you want something new, you need renewal. But something old cannot be something new. So kung sasabihin ko sa inyo, ang bagong Alan ay on time parate. Sige po, speaker ka ngayon. Anong oras ka magsasalita? 2:30. Anong oras ka natin? 3 o'clock. Hindi po new yun. Yun pa rin yung luma. So, we worship together. Mamaya may Q&A. Ang daming young people dito. Please pray over the weekend. For everyone. For everyone, no? For our nation, for our city. Pray na talagang yung, sabi po nung ating ni Pastor Ador, thank you sa pagpapakilala Pastor Ador, sabi mo, kung anong itatanim, yun ang ating haanihin. So, we have to plant the seeds of prayer, repentance, revival. So, napakadali pong ituro yung iba. And ako, guilty din nun. Diba? But we have to look at ourselves. But we also have to fight. Diba? So, katulad po si Talim, ang dami po natin nilabanan dito. From corruption, to the casinos, to drugs, etc. At kaya ganyan yung pagbabago. So, pag may challenge, ang prayer natin, truth. Ang prayer natin, mercy, protection, God's grace. Pero ang prayer natin, lalo pong gumanda ang ating city. So, to be fair po, ang Pilipinas ng 1980, labis naman gumanda ng 1990. Labis gumanda nun. Kaya lang nga po, ang question dyan, potential. Diba? Ibig sabihin po, diba, pag sinabi ko sa tatay ko na, Dad, pumasa ako. Ay sabi niya, anak, actually, kaya mo mag-honor eh. So, hindi ako galit na hindi ka na proud naman ako pumasa ka. Hindi naman ako galit, hindi ka naman bumagsak. Pero alam ko potential mo, pwede kang honor. So, natutuwa tayo sa pagbabago sa ating bansa. Pero kung titignan mo po yung kayamanan, influence, tignan nyo na lang po lahat ng OFW natin. Kung saan napunta po ang Pilipino, tinitingala sila.
maging ano po yan, maging nani, maging pangalawang nanay sa kahit anong bansa, lalo sa Middle East, sa Hong Kong, maging medical workers natin, maging mga engineer natin all around the world, maging mga doktor natin, maging mga scientist natin. Pag Pilipino, iba daw talaga. Mahal ang kanilang kumpanya, mahal ang kanilang pag alas 5 na, ayaw pa rin gustong tapusin ang trabaho. So, ang problema, pagdating sa Pilipinas, iba yung kultura. Pero sa bansa na medyo maganda yung work ethic, maganda yung kultura, maganda yung ethic sa business, sumusunod tayo. Pagdating dito, yun ang medyo kailangan natin baguhin. So again, welcome, thank you, and we'll be hearing from our two speakers, then prepare nyo po ang inyong questions. God bless you po, at salamat po rin na nandito po kayo lahat. Salamat, Brother Romel, sa pag-lead ng ating worship. Lumahi po sila just to be here, but birthday din po ni Ate Sue. So, siya magpapakain ng early dinner mamaya nandyan sa likod. Happy birthday!